Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yes, Panginoong Diyos, buksan mo po ang aming puso sa mga oras na ito. Di lamang ang aming puso, ang aming isip, ang aming espiritu, upang ikaw ay manahan at maunawaan namin ang iyong banal na mensahe. Tawarin mo kami, O Lord, sa aming mga kasalanan, at ang presensya ng banal na espiritu ay aming tinatawagan. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Kami patuloy na nagtitiwala, umaasa, magmamahal sa iyo, banal na espiritu. Ikaw po ang may taas sa Facebook Live na ito. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang birhen ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito yung ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak
ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na si Baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay kaalam ng buwan ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya na anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kayo po ngayon nakikinig sa Word of God. At ako po si Sister Angelica. At masasabi natin na sino ba ang umaalipin sa atin sa mga oras na ito? Ang March 25, 2026, Wednesday Gospel po, ang ating pagninilayan, at yun yung, maaari natin pagnilayan, no? Ang tanong na, sino ba ang maalipin sa atin? Sino ba yung amo natin ngayon? Master, boss, sinusunod? Di po ba? Kasi pag sinabi mong alipin, meron kang sinusunod servant ka Kasi dito po sa mabuting balita na binasa natin, nakita natin na ipinaalala kung paano pinaglihi si Heso Kristo ng mahal na birhen. Na siya'y dalaga, ang Mariang Birhen, pero di ba nagdalang tao siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya medyo sa panahon ni Maria, kung ikaw isang dalaga at ikaw mabubuntis ng hindi wala ka pang asawa, kasalanan yun. Kasalanan yun sa society nila at sa Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na, parang hindi na tinuturing na kasalanan yun Parang normal na yung mga babaeng nabubuntis ng walang asawa, which is, yun nga, nina-normalize na yung mga bagay na hindi naman normal sa paningin ng Diyos. So, alipin ka ba ng bisyo? Alipin ka ba ng galit? Alipin ba tayo ng mga bagay na nagdadala sa atin sa kasalanan? Ano yung mga bagay na lagi natin sinusunod? Na gusto natin nangyayari lagi sa buhay natin? Doon tayo nagpapaalipin. Kung halimbawa, ikaw yung tipo ng tao, araw-araw na lang nasisigarilyo, di alipin ka ng sigarilyo. Kasi hindi ka mabuhay na isang araw na hindi nakakasigarilyo. Hindi mo siya mag-give up. So, ibig sabihin na meron kang kahinaan sa bagay na yun. O ikaw ba yung tipo ng tao hindi lalagpas ang isang araw na hindi magmumura, hindi sisigaw, hindi magagalit. Parang kulang yung araw na pag hindi nagawa yun. O mag-chismis. May mga bagay na kasalanan na pag hindi mo nagawa, para bang hindi ka satisfied. At mahirap yun. Yung nagpapaalipin tayo sa kasalanan. Kasi pag alipin tayo ng kasalanan, darating ang panahon na impyerno tayo mapupunta. Kasi nagpaalipin tayo sa kasalanan. Pero kung tutusin, hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan. Yes, likas tayo makasalanan bilang mga tao, pero hindi na tayo dapat nagiging alipin. Dahil pinagtagumpayan na yan ni Kristo. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako siya sa krus, para, bayaran yung ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng kapangyarihang lumaban sa mga tuksong ibinabato sa atin ng dyablo. Ang isang bagay ba talagang hindi kaya? Talagang sinabi na ba natin sa sarili, hindi ko kaya na tanggalin itong bisyo na to, hindi ko kaya na alisin itong galit na to, alipin tayo nun. Kasi sinabi dito sa mabuting balita Bagamat imposible, at maraming hindi maniniwala na, nabuntis ka through Holy Spirit Sasabihin ni Maria sa mga tao, napag-isipan pa siyang sira ulo. Na ang dinadala niya, anak ng Diyos. Sa panahon natin sabihin yan, ewan ko na lang, masa social media ka, magba-viral ka. Pero di ba? Ano sabi ng Mama Mary, sa anghel na nagbalita sa kanya na siya'y magiging ina ng kataas-taasang anak ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon.
mangyari ang sinabi mo. Kailan tayo nagiging ganyan ang statement natin sa Lord? Nasa mga panahon na tayo nasa pagsubok, difficult situation, na minsan matatanong mo, bakit po Lord nangyayari sa akin ito? Sinabi ba natin sa Diyos na, sige Lord, pagdadaanan ko po ito sapagkat ako iyong alipin. At ano pa ang description ni Kristo sa alipin, sa servant? Kung gusto mong maging alagad ko, kailangan deny yung sarili, i-deny. Nakalimutan yung sarili. Gusto din ang kalooban ng Diyos. Carry our cross. Bubuhatin natin ang sarili nating krus. Papasalin natin ang sarili nating krus. Of course, kasama natin ang Panginoon. At susunod tayo sa Panginoon. Kasi sa mundong ito, dapat ang Diyos ang pinaglilingkuran natin sa lahat ng ginagawa natin. Kaya lang, di ba na iba na pinaglilingkuran natin? Ang mundo, ang mga material na bagay. Basta hindi yan nakaka-glorify kay Lord, yan tayo nagiging alipin. Alipin ba tayo ng ating kayabangan? Alipin ba tayo ng ating pagiging mapaghuska sa kapwa? Daming maalipin sa atin. Pero kung tutusin, meron tayong kapangyarihan na kumawala sa kadena ng pagkakaalipin natin sa sugal, sa drugs, sa galit, sa inggit. Because Jesus Christ, sa victorious God, napagtagumpayan na niya ang lahat. Kaya lang, mas gusto pa rin natin magpaalipin sa mga bagay na pansamantala lang. Diba sa gobyerno nga, diba maraming mga nangungurakot, alipin sila ng greediness or pagiging gahaman. Wala namang madadala kapag namatay, diba? So, dapat nating isipin na wala imposible sa Panginoon. Sabi nga, nabasa natin, yung pinsan niya si Elizabeth, ang tanda-tanda na, menopause na, pero nagbuntis. Sa panahon natin ngayon, ang mga babaeng wala ng menstruation, hindi na yan talaga pwedeng magbuntis. Pero di ba, ipinakita ng ama ang kapangyarihan niya kay Elizabeth. Oo, baog yan. Pero magbubuntis yan. Ano pa ang pinakita ni Kristo? Namatay si Lazaro, muli niyang binuhay. Sino ang nag-glorify? Ang Diyos Ama. Mga imposible, bumuhay ng patay. Pero lahat na yata ng mga himala na yung sagad na sagad, yung super na himala na ipinakita, ikinawento ng Biblia, parang baliwala lang din sa atin eh. Kasi patuloy pa rin tayo nagiging alipin ng ating mga kahinaan. For God, nothing is impossible. Kung may mga bagay tayong hinihingi, pinagdadasal na hindi nangyari, for God, nothing is impossible. Yung manatili lang yung faith natin sa Kanya, sa kabila ng mga frustration natin sa buhay, wala na yun. Mas masarap pa magpaalipin sa Diyos kaysa magpaalipin sa kasamaan. Kaya nawa, pinagmimilay tayo ng mabuting balita. Ano pa ba yung maalipin sa atin? Na kung minsan hinintay pa natin magkasakit tayo bago natin iiwanan yung pagkaalipin natin sa sobrang matamis, sobrang maala, sobrang mamantika. Yeah. Nawa, mapagnilayan natin na dumating yung panahon na masasabi natin sa Lord na, Lord, sinusuko ko na lahat sa iyo. Alipin mo na ako. Sinabi mo pupunta ng kanan, pupunta ng diretso. Hindi yun nag-uutos ang ating Panginoon, pero anong ginagawa natin? Sinasalungat natin ang kanyang mga utos. At yan ang nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. Ang kasalanan nanonormalize na. Ang divorce okay na sa tao. Nagpapaalipin na sa mga ganung batas. Gusto ba yun ng Diyos? Sa ibang bansa, okay na ang mga abortion. Nagpapaalipin sa mga ganung batas. Okay ba yun sa Diyos?
maging alipin man tayo ng Panginoon, di tayo lugi. Kasi ibang klase mag-reward ang ating Panginoon, ang ating Ama. Napakasarap. Lalo na yung ino-offer niya na buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Jesus nga, na tayo tinuturing na alipin, tinuturing na tayong kaibigan. Di po ba? Kaya manawa na mapagnilaya natin na, oo nga, no? Magpapaalipin na rin naman ako doon sa kabutihan na magdadala sa akin, sa atin, sa buhay na wala nang sakit, wala nang away, wala nang lungkot, hindi tayo kakain. Amen. Kaya, sa pagdarasal natin, sa mga darating na mahal na araw, Holy Monday, hanggang sa pagkabuhay, sa Easter Sunday, mapagnilaya natin na nakawala na tayo sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng Diyos. Hindi natin kayang makawala sa alipin ng kasalanan kung wala ang tulong ng Diyos. Tandaan nyo yan, nagagawa lang natin yan dahil sa lakas natin, sa talino natin, hindi. Dahil sa Diyos. Binigay ni Kristo ang kanyang buhay sa krus, pinalaya tayo sa kasalanan na mapagtagumpayan natin sa tulong niya. So, imposible. Parang sinasabi natin na hindi natin kaya. Kakayanin natin yan basta nandyan ang Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Yung mo kami namin kakain sa araw-araw, tawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami kayo sa tukso, siya mo kami sa lahat ng masama. Lord, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin sa mga kasalanan patuloy na umaalipin sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na makalaya sa pagkaalipin ng kasamaan at magpaalipin kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw naman talaga ang dapat namin paglingkuran. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, marami pong salamat. Pakishare na lang po itong gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa Great Commission ang papapalaganap ng mabuting balita. Susunod na po ang March 26, 2026 Thursday Gospel, yung today's Gospel po. Maraming salamat and to God be the glory.